Happy weekend mga ka-riders. Bukas December 1 na. Excited na, lalo na may mga bonus, makakapili na ito. Kaya lang meron tayong bad news bukas diba? December 1 magpapawal na ang mga e-bikes sa highways, diba? Siguro yan ang maganda pag-usapan natin ngayong araw. Sigurado malaking problema na naman to sa mga ka-riders natin na talagang ang ginagamit na public transportation o service, lalo na sa school, sa trabaho o sa pamamalengke ay e-bike. Problema yan dahil malaki ang pamasahe sa tricycle, di ba? Kung di ako nagkakamali sa ngayon, isang biyahe, medyo malayo 50 hanggang 60 pesos. So imagine niyo sa isang tao lang yun kung apat tayong miyembro ng pamilya na magta-tricycle, malaking pera din yun sa isang araw lang yun. But more, magalit pa ako may nalimutan ba tayo kunin sa bahay, kailangan mapalikan, hindi kasos talaga sa pamasahe. So dito, usapan natin yung problema para malinaw din sa lahat, diba? Ito naman ay kwento-kwento lang, hindi naman tayo expert lalo na sa mga patakaran ng ating gobyerno, diba? Ito siguro discuss lang natin. Ang sinasabi po kasi dun sa ipapatupad na bagong rules ng LTO ay bawal na ang mga e-bikes dito sa highway Ayan, ito ang highway namin dito sa Santa Cruz, Laguna. So kailangan linawin natin kasi ina-allowed naman po sa mga barangay roads, subdivision at saka yung mga municipal roads. Kaya kung makikita nyo, ayun, gumagamit siya ng highway. So yan, bukas bawal na po yan. Hindi na natin pwedeng idaan dito ang mga e-bike or electric vehicle natin or yung light electric vehicle, LEV. So magiging problema nga po, paano yung mga nakatira dito sa mga lugar na to sa tabing highway, and then yung school or yung trabaho nila ay talagang dito dadaan, wala nang ibang kalsada gagamitin. Yun po ang problema. Talagang kailangan nating sumunod at hindi na natin pwedeng idaan dito ang ating mga electric vehicle. Pero alam nyo mga riders, malaki rin ang kasalanan natin mga riders lalo na yung mga gumagamit ng e-bike. Kasi kung mapapansin nyo naman lalo na sa experience ko rin matitigas din ang ulo ng mga nagmamaneho. Gumikit na sila. So dapat po talaga pagka ganon, gamitin natin itong mga sa shoulder lane lang. Ayan. Lalo na itong mga widening. Ginawa po yan para sa mga motor, tricycle at saka e-bike na rin. Kasi kagaya nga po dito sa amin na yan, tricycle. Sa gitna po siya halos dumadaan. So delikado po yan, lalo na merong nagmamabilis na ambulansya or truck na hindi sila napansin. Itong lugar na to lagi pong may na-aksidente dito sa amin. Kaya katulad no, tricycle, kita nyo dapat dun pa sila sa mga shoulder sa widening. Ayan, tama yan. So kagaya nito, ayan, dyan lang tayo sa kanan para maiwasan ng disgrasya. So dumami nga po ang aksidente sa mga e-bikes dahil yun nga, dumadaan nga po sa ganitong kalsada. Kaya kung kayo po ay may e-bike at ang bahay nyo po ay dito sa looban, halimbawa kagaya po nito, papasok pa sa dulo, sigurado malaki ang pamasahe talaga kapag pang araw-araw ang biyahe mo sa school o sa trabaho. So malaking tulong po talaga ang e-bike. Yun lang ang problema, paglabas natin dito sa highway, bawal na. Yun na mabigat. Kaya ang mangyayari, siguro ihahatid nyo lang yung pasahero nyo hanggang dito lang sa kanto, tapos isasakay na rin ng tricycle. So sana yung mga tricycle driver natin na mga katropa dyan, huwag naman samantalahin yung ganung pagkakataon na itataas agad ang presyo ng pamasahe. Lalo't alam nila na bawal na nga po ang mga e-bike. Kung sana lang hindi tayo naging matigas ang ulo at sumunod talaga sa batas trapiko, walang problema, hindi na mapapansin Kaya lang dinagsana talaga na reklamo, nakarating na hanggang Senado. Kaya yan, nagpatupad na po ng panibagong regulasyon na ipagbawal ang mga
di bateryang sasakyan dito sa pangunahing kalsada natin. Pero sa kabilang banda, maganda na rin kasi para safe na rin tayo. Napaka-delikado po talaga dumaan sa gantong highways, lalo na kung may kasama tayong bata at wala pang protection. Siyempre, yung pong mga ganong e-bike, napakagaan lang yan kapag nadaanan tayo ng mabilis na truck, yung hangin na dala niya sa sobrang bilis, ay sigurado matitinag yung ating mga sinasakyang electric vehicle. Pero maswerte pa rin tayo kasi hindi naman tayo huhulihin na kahit wala tayong lisensya o rehistro. Talagang ipagbabawal lang yung mga gantong mga kalsada na daanan. Kasi sa totoo lang po, safeness pa rin natin talaga ang priority. Pero sana sa mga namumuno natin, lalo na sa mga local, total malalapat naman ang kalsada natin dito sa highways. Siguro kung pwede lang magkaroon na ng lane na talagang mahigpit na patutupad, papantayan, na dito lang talaga dadaan ang mga motor, tricycle at e-bike. Para makabiyahe pa rin naman yung mga kabayan natin na nakakaawa naman. Imagine niyo nga naman kung dito tayo nakatira sa tabing highway na yan at wala tayong sasakyan, ay malaking gastos talaga sa pamasahe. Pero sa totoo lang, mahirap talaga tanggapin kung ang kinuha mong e-bike ay hulugan, tapos bigla na nga ipagbabawal. So lalo ka nang nadoblehan ng gastos. Meron ka ng hinuhulugang e-bike, kailangan mo pang magbayad ng pamasahe. So siguro mag-suggest lang ako ng mga ilang solution. Kung talagang no choice na tayo at mahigpit na ipapatupad yung batas na yon, kung talagang wala na tayong choice, siguro wag na muna natin ituloy ang hulog ng e-bike. Kung bago pa lang soli na lang natin muna. Or kaya naman kung meron ka namang e-bike na tapos na o fully paid mo kinuha, at kung alam mo ang sitwasyon na dito ka nakatira na pang araw-araw mo talagang gagamitin, ay siguro pinaka the best na ibenta na lang at kumuha na nga lang tayo ng motorsiklo na lagyan na lang ng bubong para hindi mabasa ng ulan o mabilad sa init, kagaya nitong na masasalubong natin. Ayan, Honda Click siya na meron siyang bubong kaya para sigurado na wala nang huli. Buti naman si ate, ayun, si kuya, ayun, sa kanan lang siya. Meron kasi mga tatapang tayong mga ka-riders na pag nag-e-bike talaga sa gitna tapos galit pa pag pinapatabi mo, di ba? Hindi naman ibig sabihin lahat tayo may karapatan sa kalsada. Tama naman yun, kaya lang delikado po talaga. Hindi tayo pwede makipagsabayan sa mga nakadigasolina na sasakyan. Dito lang tayo lagi sa kanan. Or dito pala sa kaliwa. Siguro magtanong tayo dito sa mga naka-e-bike kung anong masasabi nila. Kuya, magandang hapon. At tatanong ko lang, anong masasabi mo tungkol dun sa papatupad na bawal ng e-bike sa mga national highways lalo? Sa akin naman po, para sa akin lang, sa mga e-bike po, siguro po kaya pinagbawal na ganun para din po sa safety ng bawat isa. Tama. Kasi po, di ba, makikita natin yung mga naka-e-bike minsan, sila pa po yung kumikita Hindi tumatabi, Oo, hindi po tumatabi. Dapat po kasi pagka e-bike ka, alam mo dapat yung lane mo sa gilid. Kasi tayo ba sir, lagi tayong nasa kanan? Okay, gilid. buti. Kasi po, iisipin natin yung safety natin at yung sakay natin. Kaya lang, paano po bukas? Ginagamit niyo po ba ito service sa school or hindi naman po. Kasi po, hanggang sa Linville naman po kami nakatira. Okay, dito na lang. Po, tapos po, mag-jeep na po papasok. Ganun na lang. Sige. Ano pong pangalan niyo, sir? Zoe po. Okay, sir, maraming salamat Ma'am, good morning, good afternoon po. Ano pong pangalan? Sige po, salamat po. Okay, sige sir, ingat kayo. Ingat kayo. Okay. Sige po. Napadaan tayo dito sa Enlaw. Good afternoon, Sir Ray. Tama po ba? Okay, ma'am, good afternoon po. Sir, ano pong masasabi nyo yung papatupad bukas na bawal na sa National Highway ang e-bike? Okay rin naman po na pagbawal. Kasi marami kasing nadidisgrasya sa kalsada. Yung mga nag-aano sa mga school. Ginagamit service. Okay. Malaki ang gastos nila sa tricycle. Mahal ng tricycle sa tricycle pamasahe. Sir, anong may sasuggest mo na pinakamagandang gawin?
tingin ko, pwede namang, huwag na ipagbawal. Kumbaga, yung mga matatanda na lang mag-ano. Dadala. Oo. Saka sumunod na lang sa lane, ano? Oo. Sa right lane lang Oo, sa sila. right lane lang talaga. Salamat Sir Ray. Okay. Ayun naman kasi yung kakakuha lang. Oo. Tapos, bawal agad. Kaya nga, ito ba, ano tong status nitong inyong e-bike? Ano po, ayun nga, yung sa hulugan. Okay. So anong plano nyo, ma'am? Halimbawang ipagbawal nga, palayo ba bahay? Sabi nga na ate ko, wala pa naman itong 100 kilometer. Oo. Irerapan niya na daw. Isosoli, pwede ba yun? Pwede sa iyo. Pwede, nakipag-usap kayo. Ay, buti na sabi nyo. Ayun, mga kababayan, pwede po pala isoli, basta ano lang, bago pa, ano. Basta wala pang 100 kilometer. Paano yung dinaon nyo? Oh, wala na. Hindi ko lang yun, hindi namin alam kung paano yun. Hindi ko alam sa ate ko, sinabi niya lang. Nandiyan pa ba? Wala po si ate. Sige, basta makipag-usap lang. Ano. Sige ma'am, salamat pa. Okay, sige sir, thank you. Galing tayo sa NWOW, kinausap natin yung ilang staff doon at humihingi tayo ng impormasyon kung ano bang kondisyon nila in case na isasauli nga yung unit, halimbawa isang buwan pa lang nagagamit o mga ilang weeks lang kasi nga dahil doon sa balita nga na bawal na bukas sa mga primary roads o national highway ang mga e-bikes. So wala pa silang binibigay na official na statement sa atin at i-confirm muna nila. So abangan po natin at dudugsungan po natin ang content natin na to para sa mga detalye po na magbibigay impormasyon po sa mga nagmamay-ari ng e-bike. Okay, sige, hanap pa tayo ng mga makakausap. Okay, tanungin natin yung mag-asawa. Ma'am, good afternoon. Anong masasabi niyo ma'am tungkol dun sa pagbabawal na ang e-bike sa National Road bukas? Medyo malungkot po kung sakaling pagbabawal kasi ginagamit po namin yung hatid sundo sa mga bata kasi ang mahal din ng pamasahe. Kung dito manggagaling, ang sidecar 20 pesos Dito sa isa. Bayside, Oo, Bayside, sa palabas pa lang sa main palabas road. 20 pesos. Tapos jeep papuntang Santa Cruz, hindi ko alam, 10 pesos yata yung jeep. Oo. Tapos, Sa isang tao lang yun, ha? Sa isang tao ilan ba ang bumabiyahe sa inyo sa isang yung araw? mag-ama. Tapos si ano pa, isang estudyante. Ilan ang estudyante niya? Si Junior, 3. Ay di 3 sila. Oo, okay, 3. Papunta pa lang, yung isang tao 20. Tapos 10, tas 20 ulit from bayan hanggang dun sa school nila. Oo. So magkano? 20, plus 50 isang tao. Okay. Papunta pa lang. Kung 3 sila, 150. Pauwi, 300. Tapos pag may nalimutan pa. Pag Balingan na. mo. Okay, anong option nyo? Halimbawang paghigpitan na nga bukas. Ayun po, babalik kami na lang sa motor. Ay paano pag umulan? Yun, isa pa nga po mainit, yun. masyadong mainit. So Oh. baka bumili na lang kami ng parang habong ba yun? Parang habong sa motor. Ay itong status ng inyong e-bike, ito ba cash or installment? Installment. So wala tayong choice, itutuloy na lang ang hulog, ganun na Opo, lang. parang ganun. No choice. Ano na lang tayo, no? Tsaga-tsaga muna. Opo. So anong may i-comment mo? Anong may sasuggest mo na dapat gawin ng ating local government para huwag naman masyadong mahirapan yung mga naka-e-bike o electric vehicle? Ayun po, sana naman, kung sakali po, kung ang kulang lang naman hindi kasi naka-register daw kasi. Sana i-ano na lang, patupad na lang na kung kailangan, kung pwedeng ipa-register to, para pwedeng sa national road, pwede na rin to. Kasi nasa driver din naman kasi yung pag-iingat ko, kasi yun lang din naman yung dahilan nila, di ba? Yung iba nagagawa sa aksidente. Lisensya pa po. Tsaka lisensya, kung kinakailangan, susunod kami. Okay. Kung kailangan, magamit lang to. Kasi kailangan po talaga yun sa pang-araw-araw na pupuntahan ng mga bata. Tapos sana po, magkaroon ng lane para sa e-bike, yung parang sa mga bike, para nananatili kami sa kanan. Kasi ang problema din, yung iba kasing e-bike, nanggigitna. Matigas ang ulo. Oo. Kami naman po, nasunod naman kami. Sana magkaroon na lang din ng lane na para sa e-bike sa mga mababagal na sasakyan. Ayun. Para yung malalaking sasakyan, nasa main, talaga, Lane pati lane nila. papunta sa mga kagaya ng mga mall. Yun, Kasi yun. mawawala na ng access dun gawa ng pagbabawal nga yung
e-bike sa National National Highway. Road. Oh, hindi na makakatuloy ng mall, ano? Hindi na, mahirap na. Ang mahal pa naman pamasahe pag papunta ron. Yun nga. O sige, malaman na lang natin bukas ha. Sana magkaroon ng bagong ordinansa ang munisipyo. Sige, salamat sa inyong dalawa. Salamat. Okay. Sana maging maayos bukas, ano? Kaya lang meron ako isang problemang nakikita bukas eh. Sigurado baka bulihin ng mga lalo mga tricycle driver or mga ibang sasakyan, yung mga e-bike or electric vehicle na makikita nila sa kalsada, sa mga main road. Sana mga ka-riders, huwag natin gawin yun, huwag natin silang bulihin o pagsalitaan para walang gulo, walang away. Hayaan natin yung mga authority o yung mga legal na enforcer ang sumita sa kanila. At labas na tayo doon, hayaan natin silang siguro pwede anuhan lang natin sila, paalalahanan para walang away. Okay, sige, hanggang dito na lamang po. Sana nakatulong sa inyo yung ginawa natin na content ngayon. Okay, abangan nyo po yung susunod na gagawin nating pag-interview doon naman sa mga nagbebenta ng mga e-bike or LEV. Sige, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.